Natin yung bawat isa. Good morning po sa inyong lahat. Okay. So, para mag-umpisa, manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po sa dakilang biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob ninyo sa bawat isa po sa amin. Lahat kami ay mga makasalanan. Lahat po kami ay nakatadhana doon sa walang hanggang pagkapuksa. Subalit dahil po sa inyong habag, dumating ho yung Panginoong Jesucristo. At dahil sa pag-ibig, dumanak yung kanyang dugo doon sa krus para ho pantubos sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po dahil walang sino man po sa amin yung pong karapat-dapat sa dakilang biyaya ng kaligtasan. Pagkatapos po ninyo kaming iniligtas, hindi niyo ho kami pinabayaan, kundi ipinagkaloob po ninyo sa amin yung inyong maluwalating iglesia upang kami ay patuloy na tumanggap ng mensahe mula sa Panginoon na makakatulong para ho sa pagtibay, paglago, at pagbunga ng aming pong pananampalataya. Kaya sa umaga po na ito ay nagtipon ho kami sa harapan ng inyong salita. Nakikiusap ho kami, Ama. Samahan po ninyo kami. Ituro niyo sa amin yung mga bagay na kinakailangan ho namin. Kaya sana, buksan ninyo na maluwang yung aming mata, yung aming puso, para ho maunawaan ho namin yung kalooban ninyo. Sa gabay ng Banal na Espiritu, ituro niyo ho sa amin yung mga bagay na kinakailangan ho namin upang kami ay makapamuhay ng isang buhay na magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ilan ho sa mga brothers and sisters ay hindi ho namin kasama sa ngayon, pero kayo ho yung Diyos na nakakaalam ng lahat. Sa mga may sakit, sana ho ay makarecover ho sila sa kanilang physical na pangangatawan. Sa mga brothers and sisters na sinusubok sa pananampalataya, sana ho ay mas lumapit at kumapit ho sila sa pangako ng inyong salita. Subalit para ho sa iba na nagpapabaya sa kanilang Christian life, sana ho ay maalala ho nila yung biyaya ng kaligtasan nang sa ganun ay makabalik ho sila sa church at sa mga susunod na pagkakataon ay sama-sama ho naming pagsaluhan yung inyo pong salita. Sa mga brothers and sisters na papunta pa lang ho dito, ingatan po ninyo sila. Sana ho ay wag magbago yung kanilang puso hanggang sa makarating ho sila sa fellowship sa araw po na ito. Mula ho sa umpisa hanggang sa matapos, sa inyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay lang po kami aasa at magtitiwala. Ito pong lahat ay aming panalangin sa ngalan ho ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Buksan ho natin yung Biblia sa Marcos chapter 6, 35 hanggang 44. Marcos chapter 6, 35 hanggang 44. Marcos Kapitulo 6, versikulo 35 hanggang 44. So mahaba po ito kaya babasahin ho natin ang salitan. Nakita nyo na po, uunahan ko ho, tapos kayo ho hanggang matapos ho natin hanggang 44. Uunahan ko ho, nang gumagabi na, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsabi, ito ay isang ilang nadako at gumagabi na. Ngunit sumagot siya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, aalis pa kami upang bumili ng 200 denaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila? Pagkatapos ay inutos niya sa kanila na paupuin silang lahat ng pangkat-pangkat sa luntiang damo. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isla, tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at binigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao at ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isla.
Kanilang pinulot ang 12 kaing na puno ng pera-perasong tinapay at mga isda. So, ngayong araw po, brothers and sisters, ay ito ho yung napili ko na ibahagi para ho sa sermon ngayon. Tungkol po ito sa 2 isda at 5 tinapay. Okay? So, si Jesus Christ, nung nagumpisa ho siya sa kanyang public ministry, marami hong tao yung sumusunod ho sa kanya. Okay? So, pinapagaling ni Jesus yung maraming tao, gumagawa ho siya ng maraming himala. Pero, nung ginagawa po ni Jesus Christ yung mga bagay na yon, hindi ho siya nag-iisa. Kasama niya ho yung mga alagad na tumutulong ho sa kanya. Pinagkalooban ni Jesus ng kapangyarihan yung mga alagad para ho gawin yung mga himala para maniwala yung mga tao na sila ay mga alagad ni Jesus. Kaya sa verse 30, atras po tayo, verse 30, sabi ho dito, babasahin ko ho, Mark chapter 6:30, babasahin ko ho, ang mga apostol ay nagtipon sa harap ni Jesus at ibinalita nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. So, dito, sa paggawa ng mga alagad, siguro marami silang na-experience, kaya nagkaroon ho sila ng fellowship kasama ho si Jesus Christ. Kinuwento nila kay Jesus Christ yung mga bagay na na-experience ho nila. Sabi dito, yung kanilang ginawa at itinuro. So, yung gawain na ginagawa ni Jesus at ng mga alagad, hindi ho yun biro-biro. Nakakapagod ho yun. Sabi ho ng Biblia, si Jesucristo ay hindi makatulog, si Jesucristo ay hindi makapagpahinga, makakain. Kasi marami hong mga tao yung gustong gumaling, marami ho yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Kaya itong mga alagad, kinuwento nila kay Jesus Christ, ito ho yung nangyari. So verse 31 at 32, sabi ni Jesus, at sinabi niya sa kanila, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Sapagkat marami ang nagpaparaot pa rito at sila'y hindi man lang magkaroon ng panahong kumain. 32, umalis nga silang bukod sakay ng isang bangka patungo sa isang dakong ilang. So, kinuwento nila kay Jesus Christ yung mga bagay na nangyari. Alam ni Jesus, napagod itong mga alagad niya. Alam ni Jesus na nahirapan sila. Alam ni Jesus na nagutom sila, hindi sila nakapagpahinga. Kaya ang mungkahi ni Jesucristo para sa kanila, pahinga muna kayo saglit. Alis muna kayo, punta kayo sa kabila, tapos magpahinga kayong saglit. Kaya dito, makikita ho natin yung puso ni Jesucristo para doon sa mga kamanggagawa. Okay? Alam ni Jesucristo kung ano yung sitwasyon nila. Alam ni Jesucristo pagod, gutom, okay? Hindi nakatulog, kaya binibigyan sila ni Jesus Christ ng tsansa para makapagpahinga sila. Okay? So, ito yung tanong. Kahit napagod, gutom, inaantok, sabi ni Jesucristo, pahinga kayo. Sa palagay niyo ho, etong mga alagad ni Jesucristo, di ba sabi sa 32, umalis sila. Yung mungkahi ni Jesus Christ, ginawa nila. Sa palagay niyo, nakapagpahinga kaya itong mga to? Nakapagpahinga kaya sila? Kahit na umalis sila, nakapagpahinga kaya sila? Kasi sabi ni Jesus, magpahinga sila. Tingnan mo natin, 33, verse 33. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ngunit, maraming nakakita sa kanilang pag-alis at sila'y nakilala. Kaya tumakbo sila mula sa lahat ng mga bayan at nauna pa kang dumating sa kanila. Aalis sila, umalis sila. Yung mga di ba ito yung mga alagad ni Jesus? Di ba sila yung mga nagpapagaling? Tara, habol tayo sa kanila. Puntahan natin yung pupuntahan nila. At yung mga taong ito ay nauna pa sa kanila. Sa palagay ninyo, nakapagpahinga kaya itong mga taong ito? Nakapagpahinga kaya yung mga alagad ni Jesus? O hindi? 34, verse 34, sabi niya, pagbaba niya sa pangpang, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila.
sapagkat sila'y tulad sa mga tupa na walang pastol, at sila'y sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. So, dumating si Jesus, nakita ni Jesus, ang daming tao, anong ginawa ni Jesus? Nagpatuloy si Jesucristo sa kanyang gawain. So si Jesus, nagpahinga siya, hindi. Si Jesus ay hindi nagpapahinga. Kaya, kahit na yung mga alagad ni Jesucristo, pagod, gutom, inaantok, gusto talagang magpahinga, nagpahinga sila, hindi. Palagay ninyo, habang nagtatrabaho si Jesucristo, itong mga alagad na to, magpapahinga sila? Hindi. Kahit na gusto nilang magpahinga, mas pinili ho nilang gawin yung gawain ni Jesus. Okay? Tumulong ho sila doon ho sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag pinag-isipan natin yung tungkol dito, okay? Minsan tinatanong natin yung sarili natin, eh. Alam kaya ng Diyos yung lahat ng mga pagpapagal ko? Alam kaya ni Jesus yung sitwasyon ko? Bakit ganun? Parang walang nangyayari. Bakit ganun? Parang walang tulong. Kaya minsan, para ka nasa maalaala mo kaya eh. Hindi na ata ako dinidinig ng Diyos. Hindi na ata ako pinapansin ng Diyos. Siguro, ang gusto ng Diyos ganito para sa akin. Hindi ho tayo dapat na mag-isip ng ganyang mga bagay. Kahit na nagsasacrifice tayo, nag-evangelize tayo, pero walang nangyayari, sa palagay ninyo, hindi alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa natin? Yung iba dito, di ba? Yung mga ibang brothers and sisters na to, nagpapagal talaga tayo para sa gawain sa church, di ba? Bible seminar, may cell group Bible seminar, may retreat, tapos nun may cell group, tapos may visitation. Minsan parang gusto mo na lang, saan ba yung pause? Pause ko nga muna. Para makapahinga. Minsan ganun yung ginagawa natin, di ba? Pero tandaan nyo, brothers and sisters, alam ng Diyos lahat ng nangyayari sa atin. Alam ni Jesus yung lahat ng mga bagay. Alam ni Jesus pagod ka. Alam ni Jesus may problema ka. Alam ni Jesus yung maraming bagay tungkol sa atin. Kaya dapat ay hindi tayo nagkakaroon ng pag-iisip na, alam kaya ng Diyos yung mga nangyayari? Okay? Wag nating isipin yung ganung mga bagay. Ang kailangan lang nating gawin, kahit napagod ako, alam ni Jesus yung sitwasyon ko, gagawin ko lang kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin. Kailangan nating magpatuloy doon sa mga bagay na dapat nating gawin. Okay? Kailangan nating magpatuloy sa ginagawa natin kahit na napapagod na tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Okay? Kasi yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi naman ito para sa ibang tao. Ito ay ginagawa natin para kay Kristo. Tama o ba mali? Kahit na gusto magpahinga ng mga alagad, tumulong sila para magpagaling, para mangaral. Alam natin na yung pagpapagaling ni Jesus ay merong spiritual na kahulugan. Tama ho ba? Yung mga bulag, yung mga pilay, yung mga bingi. Ito ay may mga spiritual na kahulugan. Lahat ho tayo ay pinagaling ni Jesus. Lahat tayo noon ay mga bulag. Akala natin tayo ay lumalakad sa tamang daan papuntang langit, pero hindi. Maintindihan natin, nung narinig natin yung mensahe ng Biblia, yes, nabuksan yung ating mga mata. Nalaman nating mali yung pananampalataya natin. Nalaman nating tayo ay mga makasalanan. Kaya, nagliwanag yung mata natin nung narinig natin yung tungkol sa Ebanghelyo ni Jesus. Lahat tayo noon ay mga bingi. Ito lang yung gusto nating pakinggan tungkol sa pagpapala, tungkol sa ganyan, tungkol sa ganun. Pero tungkol sa kasalanan, ayaw natin. Tungkol sa impyerno, ayaw natin. Ganun pa man, binuksan ni Jesus yung mga tenga natin. Dati tayo ay mga pilay para lumakad sa matuwid na daan na nilatag ni Jesus. Ang gusto natin, ganito. Ang gusto natin, ganyan. Pero pagkatapos nating maintindihan yung kaligtasan, paano kayo ngayon, brothers and sisters? Kayo pa rin ba ay bulag, bingi at mga pilay sa harap ni Jesus? O hindi? Opo, hindi. Bulag pa rin o hindi na? Bingi pa rin o hindi na? Sabi ng isa, anong sabi niya? Hindi o yung physical na bingi. Minsan talaga mahina ang pandinig. Pero paano sa spirit? O bingi pa din ba? Mga pilay pa din ba tayo? Hindi.
Dahil pinagaling tayo ni Jesus. Tama ho ba? Tama? Pag-isipan nyo ho, nung tayo ay mga bulag, mga pilay, mga bingi, may mga taong nag-akay sa atin. May mga taong tumulong sa atin para ma-evangelize tayo. Tama ho ba? Tanungin ninyo yung sarili ninyo, paano kaya yung mga nag-evangelize sa akin? Paano kaya yung mga nagpagal para maligtas ako? Ano kayang sitwasyon nila? Alam niyo ang sitwasyon nila? Sila ay mga gutom. Sila ay mga pagod. Sila ay mga gusto ring magpahinga. Pero nung ginawa nila, di sila nagpahinga. Nagpatuloy sila para gawin yung gawain ni Jesus. Gaya sila ng mga alagad, na pagod, gutom, yun din sila. Pero nung nakita ka nila, kailangan niyang maligtas. Anong ginawa nila? Ipinagpalit nila yung kanilang pahinga para sa gawain ng Diyos. Ganon din po yung dapat nating gawin, brothers and sisters. Alam ng Diyos, pagod kayo. Alam ng Diyos, ay marami kayong iniisip. Yung iba, gutom talaga. Gusto nyo na lang talaga minsan magpahinga. Pastor Kim, baka pwede naman. Kahit 1 linggo lang po. Pagpahingahin nyo kami. Pero, anong meron next week? May Bible seminar na naman. May visitation yan pagkatapos. Pero anong dapat nating gawin? Marami ho yung mga taong sumusunod kay Jesus kasi gusto nila mapagaling. Yung mga tao na nasa paligid natin, yung kanilang espiritu ay sumisigaw. Gusto nilang mapagaling. Gusto nilang maligtas. Anong dapat nating gawin? Kahit gusto nating magpahinga, ipagpalit natin yung ating pahinga sa gawain ng Panginoon. Tandaan niyo ho, alam ni Jesus yung lahat ng mga bagay. Alam ni Jesus yung gusto nating gawin. Yung idinedemand ng katawan natin ay alam na alam ni Jesus. Tayo ho ay hindi lang basta mga pangkaraniwang tao. Pagkatapos nating maligtas, tayo ay naging mga kamanggagawa ni Kristo. Nabubuhay ho tayo dito sa mundo. Bakit ba tayo may Christian life? Pagkatapos nating maligtas, pwede naman na tayo mamatay. Tama ho. Uy, bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo nananatili dito? Yung iba sa inyo, ilang taon na kayong nasa church? Oh, buhay pa kayo. Ilang taon na kayo na umaattend ng linggo, ng Wednesday, yung iba, Sabado. Pero bakit ganun? Bakit andito pa rin tayo sa mundo? Bakit tayo may Christian life? Ito ay para itayo yung iglesia ng Diyos. Ginagawa natin yung makakaya natin para itayo yung iglesia ng Diyos. Naintindihan nyo? Tayo ay mga kamanggagawa ni Jesus. Kaya, kung magtatrabaho si Jesus, anong dapat natin gawin? Dapat po tayong magtrabaho. Naintindihan nyo? Kapag mayroong gawain, dapat ay nakikibahagi po tayo doon. Kasi, kailangan hong ipangaral yung ebanghelyo. Kailangan hong patuloy na makarinig ng kaligtasan yung mga tao sa paligid ho natin. Kaya, para maisakatuparan yung kalooban ng Diyos dito sa ating iglesia, anong dapat natin gawin? Kailangan nating makibahagi. Okay? Kailangan nating ibigay yung ating sarili sa Panginoon. Kailangan nating ipagpalit yung ating pahinga sa gawain ng Panginoon. Okay? Tingnan nyo ho dito, sa chapter 6, verse 35 hanggang 37 ng Marcos, 35 hanggang 37, babasahin ko ho. Nang gumagabi na, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsabi, ito ay isang ilang na dako at gumagabi na. Paalisin mo na sila upang makapunta sa mga bukid at mga nayon sa paligid at makabili sila ng anumang makakain. 37, basahin natin. Ngunit sumagot siya sa kanila, bigyan niyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, aalis ba kami upang bumili ng 200 dinaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila? Dito, makikita ho natin yung puso ni Jesus. Sabi ng mga alagad, gumagabi na. Pauwiin mo na sila. Yun lang ang isip ng mga alagad. Gumagabi na ho, Panginoon. Pauwiin na natin itong mga tao para ito ay isang ilang na lugar, sabi nila. Pauwiin na natin sila para makabili sila ng pagkain. Pero anong isip ni Jesus? Ang isip ni Jesus, okay?
yung pwedeng mangyari sa mga maraming taong ito sa daan. Wala silang pagkain. Kung pahahayuhin lang sila, pwede silang bumagsak sa kalagitnaan ng daan, di ba? Kaya anong sabi ni Jesus? Bigyan mo sila ng makakain. Ang isip ng mga alagad, pauwiin mo na. Pero nang isip ni Jesus, bigyan mo muna ng pagkain. Ito, tinuturo sa atin ng Biblia, yung puso ni Jesus. Okay? Yung compassion, yung awa ni Jesus. Dapat itong mga bagay na ito ay iniisip din natin. Bilang mga alagad ni Jesus, mga kamanggagawa ni Jesus, dapat ay iniisip din natin ano yung mangyayari sa mga tao sa hinaharap. Ano ba mangyayari sa mga tao sa paligid natin sa hinaharap? Kung hindi sila maliligtas, ano mangyayari sa kanila? Ano mangyayari? Mamamatay sila tapos sila ay haharap sa walang hanggang impyerno. Brothers and sisters, dapat magkaroon tayo ng awa sa mga tao na nasa paligid natin. Gaya ni Jesus. Okay? Kaya kung paano ipinakita ni Jesus yung kanyang awa doon sa mga tao, dapat ay mangyari din ito sa atin. Magkaroon tayo ng habag doon sa mga ligaw na kaluluwa na nasa paligid natin. Kailangan nun nilang maligtas. Yung nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo, yung asawa mo, okay? Yung mga relatives, kaibigan, kapitbahay, kailangan nilang maligtas. Kaya kailangan nating mahabag sa kanila. Para mangyari ito, okay? Para maligtas sila, yes, kailangan ho nating isakripisyo yung ating sarili. Okay? Verse 38. Verse 38. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. Pakibasa ho. Verse 38. May tanong si Jesus sa kanila. Diba? Ilang tinapay meron kayo? Humayo kayo at inyong tignan. Tingnan natin sa Matthew chapter 14, parehong kwento ay nakasulat. Matthew chapter 14, 17 hanggang 18. Matthew chapter 14, 17 hanggang 18. Matthew chapter 14, 17 hanggang 18. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. At sinabi nila sa kanya, meron lamang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sinabi niya, dali ninyo sa akin. So, kailangan natin itong pag-isipan, brothers and sisters. Okay? Ano itong 2 isda at 5 tinapay? Bakit sinabi ni Jesus, ilan meron kayo? Bakit sinabi ni Jesus, humayo kayo at inyong tignan at dalhin ninyo sa akin? So, pag-isipan po natin ito. Yung pong pagpapakain sa maraming mga tao, nagtuturo po ito sa atin ng gawain ng Diyos. Okay? Ito ay himala ng Diyos. Ito ay gawain ng Diyos. Pero, paano maisa sa katuparan yung gawain ng Diyos? Okay? Paano maisa sa katuparan yung gawain ng Diyos? Para maisa katuparan yung gawain ng Diyos, nangangailangan ito ng sakripisyo. Okay? Para mangyari yung himala, para mangyari yung gawain ng Diyos, para mangyari yung kalooban ng Diyos, nangangailangan po ito ng sakripisyo. Okay? Ngayon, paano nila pakakainin yung napakaraming mga tao? Anong kailangan nila? Mahirap po yung tanong. Gusto nyo ba i-Korean ko para maintindihan nyo? Para mapakain yung napakadaming tao, ano ang kailangan nila? Anong kailangan nila? Halimbawa kayo, gutom kayo. Anong kailangan nyo? Kala ko pera eh. Nagugutom na ako Kailangan ko ng 20. Pwede na to kahit barya. Ang kailangan nyo ay pagkain. Di ba? Kaya anong pinakain ni Jesus sa kanila? 5 tinapay, 2 isda. Para maintindihan, yung 5 tinapay, 5 pandesal at 2 tuyo. Sa palagay ninyo, sabi ng Bible, ilan ang kumain? 5,000
lalaki. Paano yung babae? Paano yung mga bata? Paano yung mga nanay? Paano yung mga matatanda? Sa census, sa Israel, 20 years old pataas, yun lang yung binibilang nila. So, nung nagtipon yung mga taong yun, 20 years old pataas, 5,000. Paano yung pababa? Paano yung babae? Paano yung mga nanay? Ibig sabihin na hindi lang 5,000 yung kumain. Sa palagay ninyo, yung 5 pandesal tsaka 2 tuyo, kasya sa inyo lahat ngayon dito? May tanghalian mamaya. Halimbawa, yun lang ang inihanda. Okay po, brothers and sisters, lunch na po. Kain. Ito po, 5 pandesal at 2 tuyo. Parang almusal lang ni Brother Jericho yun eh. Di yun naaabot sa inyo eh, tama? Tama mo ba? Di ba? Alam niyo sino nagmamayari ng 5 tinapay at 2 isda? Punta tayo ng Ebanghelyo ni Juan. Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, 9 hanggang 10. Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, verse 9 at 10. Nine hanggang 10. Nakita niyo po? John chapter 6, 9 at 10. Basahin natin. May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano ang mga ito sa ganito karaming mga tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Matamo sa dakong iyon, kaya umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Okay? Ang dami, hindi lang 5,000. Libo-libo yung kumain. 5 pandesal, 2 tuyo. Sino may-ari? Sabi? Isang batang lalaki. Isang batang lalaki yung nagmamay-ari. Okay? Kaya, mangyayari ho, yung pong gawain, yung himala, nangangailangan ng sakripisyo. Anong ginawa ng batang ito? Ibinigay niya yung kanyang lunchbox kay Jesus. Dahil doon, kumain yung marami. Di ba? Tama? Ngayon, tanungin ko po kayo, brothers and sisters. Okay? Gusto natin ma-experience yung gawain ng Diyos sa buhay natin. Tama? Tama? Gusto nating maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Tama? Pag may Bible seminar, gusto natin marami pumunta. Pag may cell group, gusto natin marami pumunta. Sana maligtas sila. Sana maligtas sila. Sana may evangelist si nanay, si tatay. Marami tayong gustong mangyari. Maraming panalangin yung gustong sagutin. Tama? Etong tanong ni Jesus, ilang tinapay meron ka? Ilang tinapay meron ka? Gusto mong maranasan yung kapangyarihan ng Diyos? Anong kaya mong isakripisyo? Tinatanong tayo ni Jesus, ilang tinapay meron ka? Okay? Si Jesus, wala siyang kailangan mula sa atin. Nilikha ni Jesus lahat. Tama? Hindi nagde-demand si Jesus ng mga bagay sa atin. Pero, para ma-experience natin yung gawain ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan ho natin magsakripisyo. Kailangan ho ng sakripisyo. Kawikaan, chapter 23, verse 26. Kawikaan, 23, 26. Kawikaan, chapter 23, verse 26. Basahin ho natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay, at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga. Walang kailangan si Jesus mula sa atin. Nilikha ng Diyos yung lahat ng mga bagay. Pero, isang bagay ang hinihiling ni Jesus. Ibigay mo sa akin ang iyong puso. Meron bang tao, pwede siyang mabuhay nang wala siyang puso? Pwede o hindi pwede? Ay, sorry po. Pwede, hindi. Hindi, di ba? Pero hinihingi ni Jesus yung ating puso. Kung walang puso, mamamatay yung tao.
Pero hinihingi ni Jesus yung ating puso. Anong ibig sabihin nito? Literal? O bigingin daw yung puso, kuha kang kutsilyo. Literal? Hindi. Kung ang isang tao, hindi siya mabubuhay ng walang puso, anong ibig sabihin nito? Ibigay mo sa akin ang iyong puso? Hinihingi ni Jesus yung buhay natin. Ibigay mo yung buhay mo sa akin. And then, tignan mo kung ano yung mga bagay na mangyayari. Okay? Kailangan ho nating ibigay yung ating sarili para sa gawain ng Panginoon. Gusto niyo ma-experience yung Panginoon, tama? Itong batang ito yung lunchbox niya. Ito yung pagkain niya. Binigay niya kay Jesus. Gusto nating ma-experience yung gawain ng Diyos, kaya tinatanong tayo ni Jesus, okay? Ilang tinapay meron ka? Ang tagal mo nang nagpipray para sa ganito, para sa ganyan, sana ganito, sana ganun. Ilang tinapay meron ka? Gusto nating ma-experience yung himala, yung kapangyarihan, yung tulong, yung sagot sa panalangin. Ilang tinapay meron ka? Humayo ka at iyong tignan. Kailangan nating tanungin yung sarili natin. Minsan ho, may malaking bagay kang hinihingi para sa Diyos. Yung kaligtasan ni nanay, ni tatay, alam ng Diyos. Gusto mo yan. At malaking bagay yan. Tanungin mo yung sarili mo. Itong malaking bagay na ito, ano? Yung ibinibigay kong kapalit para dito. Marami tayong hinihingi sa God, pero anong ibinibigay natin sa God? Marami tayong gusto, pero paano yung gusto ng Diyos? Ibinibigay ba natin yung gusto ng Diyos? Kaya kung hindi mo alam kung anong isasakripisyo mo, anong sabi ni Jesus? Pumayo ka at iyong tignan. I-check mo yung sarili mo. Ano yung mga bagay na kaya kong i-offer sa God? Para makuha ko yung sagot sa panalangin ko, ano yung bagay na handa akong ipagpalit para makuha ko yung bagay na to? Kailangan nating manalangin. Sana ho, ibigay ninyo yung sagot. Sana ho, malaman ko ano yung bagay na handa akong ipagpalit para sa kasagutan ng panalangin ko, para sa kaligtasan ng pamilya ko. Pero minsan, decided na tayo eh. Ito yung handa akong ibigay. Pero ano nangyayari sa atin? Balikan nun natin yung Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, verse 9. Chapter 6, verse 9. Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, verse 9. Nakita niyo po? Basahin natin ng sabay-sabay. May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano ang mga ito sa ganito karaming mga tao? Meron na sila, di ba? May pagkain na. 5 tinapay, 2 isda. Pero ano sabi ni Andres? Kasya ba to? Ano na lang itong 5 tinapay at 2 isda sa ganito karaming tao? Sa Bible seminar, kailangan ng offering. Diyan sa likod, kanina, may nakalagay, Bible seminar offering. Bakit pa kailangan natin ng pera sa Bible seminar? Hindi naman yan binibigay. Hindi ka naman naghahagis ng jacket. Pero bakit natin kailangan ng pera sa Bible seminar? Kasi nagpapakain tayo. Bakit nga ba nagpapakain sa Bible seminar? May mga bahay naman yung mga yan. Minsan po yung iba, pinupuntahan na lang dyan. Hapunan na lang. Pero ba't kailangan natin magpakain sa Bible seminar? Yung pagkain na yun, okay? Hindi ho pagkain yun. Yun ay paraan para mabuksan yung puso ng mga tao para makinig sa Ebanghelyo. Kung ang tingin natin doon pagkain,
Titignan natin, tignan mo itong taon to. Kakain lang yan, sis. Aalis yan mamaya. Gabi-gabi yan si kuya eh. Umiisa pa yan eh. Kung ang tingin mo doon ay pagkain, yan ang tingin mo sa mga tao. Yan ang tingin natin sa kanila. Maghahaponan lang yan dito eh. Pero kung ang tingin mo dyan ay paraan para mabuksan yung puso ng iba, hindi natin sila hahamakin. Aasa tayo. Mananalangin tayo. Sana mabuksan yung puso nila. Kaya minsan yung iba nagtatanong sila sa atin, Kuya, bakit o ganun? Hindi naman tayo magkakakilala. Kayo na ho yung dumayo. Bakit nagpapakain pa ho kayo? Di ba? Nagtataka sila. Pero sa atin, alam natin, ito kasi yung paraan para mabuksan yung puso ng mga nakikinig. Okay? Pag Bible seminar, di ba? Kahit simple lang. Madami. Kaso yung cell group, wala talagang budget. O, alam namang gabi-gabi, adobo, sinigang, o kung ano-ano, kaldereta, menudo. Pero minsan, pag wala talaga, ensimada, isa. Tama, mali. Kasi hindi naman pagkain yun eh. Ito ay paraan para mabuksan yung puso ng mga nakikinig. Pero minsan, decided ka na. I-offering ko to. Pero minsan, gaya tayo ni Andres. Ano na lang ang maidudulot nito? Nagsisend ng mga Bible seminar schedule. Alam ko yan. Sa group chat ninyo, nagsisend yan ng mga Bible seminar. Ito ang Bible seminar ng ganitong churches. Nakalista yan. Ito yung date, ito yung church, ito yung preacher. Tama, mali? Anong sinasabi sa group chat? Idagdag po natin ito sa ating mga panalangin. Sa church news, hindi ko alam kung nakalagay din. Pero minsan, ipanalangin ko daw to. Ano madudulot naman ng panalangin ko dito? Hindi man ako makapunta dun. Decided ka magbigay ng offering, decided ka magsakripisyo, pero minsan, gaya ni Andres, anong maidudulot nito? Hindi ko dapat ganyan. Okay? Wala akong invitee. Attend ako ng Bible seminar. Ano naman madudulot nan kung umattend ako ng Bible seminar? Alas 9 matatapos yung Bible seminar. Darating ako ng 8:30. Ano naman matutulong ko dun? Kaya tayo ni Andres. Ano na lang itong dalawang isda at 5 tinapay? Hindi ko dapat ganyan. Kasi kung decided ka, at yung puso mo ay nandoon, gagawa yung Diyos. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Kapag ibinigay natin yung puso natin para sa Panginoon, wala ka nang kailangang isipin. Ibigay mo lang. Tapos, yung Diyos yung bahala. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Yung maliit na bata, ibinigay niya yung pagkain, ibinigay niya yung 2 tinapay, yung 5 tinapay at 2 isda nung binigay niya. Tapos yung bata, nagtanong ba yung bata kay Jesus? Panginoong Jesus, ito na po yung tinapay at saka isda. Ano pong mangyayari dito? Nagtanong ba siya? Hindi. Basta binigay ng bata, tapos, Diyos na ang bahala. Ito po, dapat ay gawin ho natin itong bagay na to. Hindi natin kailangan magduda. Hindi natin kailangan mag-hesitate. Gagawin ko ba o hindi ko gagawin? Huwag tayo maging gaya ni Andres na pinagdudahan yung puso ng maliit na bata. Okay? Gusto makita ng Diyos, ano yung puso natin? Kaya kung ito yung bagay na kaya mong ipagpalit, ito yung bagay na kaya mong ibigay, ibigay mo lang. Hindi mo kailangan pagdudahan yung mga bagay na ginagawa mo. Naintindihan niyo, brothers and sisters? Ang ebanghelyo ay libre. Ang ebanghelyo ay handa. Pero para mangyari yung bagay na yan, okay, kailangan ng sakripisyo. Sabi ng senior pastor, hindi kayang ipangaral ng ebanghelyo yung sarili niya. Kailangan dito ng sakripisyo. Ibigay mo yung sakripisyo. And then, wag mong pagdudahan yung sakripisyo. Okay? Kaya, inisip ng iba, tingnan nyo ho. Diba? Dito sa Pilipinas, may mga Koreano na sumusuporta sa mga churches natin.
Kaya minsan yung iba, meron silang wrong impression, ay, mayayaman yung mga Koreans. Hindi yun. Alam niyo ba ang trabaho ng iba sa mga Koreanong brothers and sisters natin na sumusuporta sa atin sa Korea? Ang iba ho sa kanila, magsasaka. Sino dito na try ng magsaka? Meron ho ba? Okay. Pag may araw, panigurado, may aanihin ka. Tama, mali? Paano kung tag-ulan? May aanihin, wala. Opso. Opsoyo. Wala. So, ibig sabihin, weather lang yung kita ng pera nila, di ba? So, mayaman sila, hindi. Hindi sila mayaman. Pero anong ginagawa nila? Bakit sila nagsusuporta? Ito yung misyonaryo, ipapadala dito. Anong kailangan nilang gawin para sa misyonaryo na yan? Lahat ng pangangailangan na ibibigay nila dyan. Pang-aral ng mga bata. Kami mga Filipino ministers. Diba? Tumatanggal kami ng suporta mula sa Korea para sa aming mga pangangailangan. Diba? Pero huwag tayo magkaroon ng maling isip. Hindi sila mayaman. Ang pinagkaiba ng mga Koreano sa ilan sa atin, malaki yung puso nila para kay Kristo. Naiintindihan niyo ho, brothers and sisters? Naiintindihan niyo ho ba? Kaya, paano tayo? Paano tayo? Gaano kalaki yung puso natin para sa gawain ng Panginoon? Okay? Minsan, yung iba, sa pagdating sa pera, ang iniisip nila, 20. Ano magagawa nitong 20 na ito sa laki ng simbahan na ito? Ano magagawa ng 20 na ito sa dami ng mga umaattend ng Bible seminar? Alam nyo, isip ko rin yan minsan. Okay? Kuripot to kasi ako eh. Di ba sa Katoliko naglalaglag? Naglalaglag, di ba? Binigyan ako ng nanay ko ng 20. Siyempre, masaya ako. Paglabas doon, may pera ako, bibili ako ng hotcake, yung tagli-5, yung may margarine tsaka, asukal. Hinulog ko. Sabi ko sa nanay ko, ma, suklihan ako 10. Pwede ba suklihan yon? Hinulog, tapos suklihan ng 10. Pwede ba yon? Kuripot eh. Di ba? Alam nyo, naisip ko rin yun. So, ibig sabihin, paano yun? Mga maliliit na halaga lang. Hanggang sa, nabasa ko ho yung tungkol sa offering ng babaeng balo. Ang ganda ho. Marcos chapter 12. Mark chapter 12. Marcos chapter 12, verse 41 hanggang 44. Marcos 12, 41, 44. Babasahin ko po sa inyo. Nakita nyo ho? Babasahin ko para sa inyo. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at binasda ng mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman na naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos 1 pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na ang dukang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghulog sa kabangyaman. 44, basahin natin. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong. Yes. Parang ganyan. Yung kabangyaman yan, yung offering box. Maraming tao, naguhulog. Yung mga mayayaman, naguhulog sila. Pero sino ang pinansin ni Jesus? Hindi pinansin ni Jesus yung mga mayayaman. Ang pinansin ni Jesus, yung babaeng balo. Bakit? Kasi yung mga mayayaman, naguhulog sila kasi, sabi ni Jesus, sabi niya, maraming mayayaman na naguhulog ng malaking halaga. Di ba? Sa 44, silang lahat ay naguhulog mula sa kanilang kasaganaan. Yung iba naguhulog kasi, sagana. Pero hindi yung tinignan ni Jesus.
Kasi yung tunay na sakripisyo, yung ipinakita ng babaeng balo. Hinulog niya yung lahat. Hinulog niya yung lahat and then, ipinagkatiwala yung sarili niya sa Panginoon. Okay? Ito ay pagpapakita ng tunay na puso. Ibinigay ng babaeng balo yung lahat sa kanya. Sa palagay ninyo, habang hinuhulog yan ng babaeng balo, nagdadalawang isip kaya siya? Okay, hulog ko na. Palagay nyo ganun? Hindi. Yung babaeng balo, masaya ang puso niya. May pagtitiwala sa Panginoon, proud. Ibibigay ko para sa Panginoon. Ito ang tunay na puso. Huwag kayong mag-isip. Halimbawa, si Brother Edwin naghulog ng 20. Tapos, si Brother Jericho naghulog ng 2,000. Ang isip natin, 20 ang hinulog, tapos 2,000. Syempre gagamitin ng Diyos yung 2,000 dyan. Mas marami ang magagawa kumpara sa 20. Saan naabot ang 20 pesos mo? Sabi ng tao, sa ice cream, sa corneto. Pero hindi. Kasi kung yung puso na yun, yung 20 na yun ay may puso, kukunin nyo ng Diyos. Naintindihan nyo? Minsan yung iba, ayaw mag-participate sa offering. Bakit? 5 lang ho kasi yung pera ko eh. Kung 5 lang ang pera mo, pero dyan ang puso mo, ihulog mo yung puso doon. Hindi ho pera yung tingin ng Diyos sa mga bagay na nilalaglag natin dyan. Ang tingin ng Diyos sa nilalaglag mo dyan, puso. Kung ang puso mo para sa Panginoon ay nandyan, ihulog mo. Evangelist, ano ho ba ang requirement dyan? Ano ho yung minimum na pwede naming ihulog? Ilang tinapay meron ka? Ihulog mo doon. Tanungin mo yung sarili mo. Huwag yung baka mamaya pagbukas nila, ba't puro mga tasty bread dito? Mga Pinoy tasty, ilang tinapay meron daw eh. 3 nilaglag ko. Magin yan. Yung puso. Yung mga kabataan, kung ang puso mo 5 piso, kumuha ka ng envelope mo. Ihulog mo yung 5 piso. Naintindihan nyo? Yung batang lalaki, 5 tinapay, 2 isda. Anong ginawa ni Jesus? Pinakain ni Jesus sa 5,000 lalaki. Kailangan nun nating gawin yung bagay na ito. Ilang tinapay meron ako? At ito yung bagay na ibibigay ko para sa Diyos. Ulitin ko ho, hindi ho pera ang tingin ng Diyos sa nilalaglag natin. Okay? Puso. Bakit ho natin kailangan magbigay ng offering? Kasi hindi ho kaya ng church suportahan yung sarili niya. Ano ho yung nakalagay sa tarpaulin nyo sa labas, yung kulay blue? Alam niyo ba? Yung tarpaulin sa labas? Ano nakalagay doon? Philippine Lifeword Mission, Cavite Church. Brothers and sisters, Philippine Lifeword Mission po tayo. Kung ganun, sino ang dapat na sumusuporta dito sa church natin? Koreans o tayong Pilipino? Tayo ho. One day, uuwi sila. And then, di na sila babalik. Paano pag nangyari yun? So, hindi na magpapatuloy yung Cavite Church? Isasara na natin yung simbahan kasi wala nang sapat na pera pangbayad ng tubig, pambayad ng Meralco, wala nang sapat na pera pangkain? Kailangan ho natin itong pag-isipan. Hindi ho sila hanggang rapture nandito. Hindi. Isang araw, uuwi sila. Tayong mga Pilipino, tayo ho yung dapat na nagtataguyod ng sarili nating church. Si Pastor Kim Kunte, Korean siya, ang trabaho niya, ipangaral yung ebanghelyo. May ibang Korean brothers and sisters na nandito, so, nakikinig din sila ng sermon. Sige, nagbibigay sila ng offering.
Part nila yon kasi bilang Korean, syempre kumakain din sila, gumagastos din sila ng kuryente. Di ba? Naghuhugas din naman sila ng kamay. Umiinom din naman sila ng tubig. Part nila, magbibigay sila ng offering. Sino ba ang majority ng member ng Cavite Church? Pilipino? Koreano? Then dapat, tayo ho yung magtayo ng church natin. Hindi ho kayang isupport ng church yung sarili nila. Okay? Alam niyo ho, kung makita ho natin yung situation ng ibang Filipino churches, mahahawa ho kayo. Nagba-Bible seminar tayo dito, walang problema. Sa iba, nagba-Bible seminar sila, hanggang sakong yung baha, pero tuloy lang. May mga banyerang nakaabang kasi may tulo, pero tuloy lang. Alam niyo ho, kung hindi tayo magpa-participate sa offerings, one day, pag wala ng Koreans, yes, so one day, hindi ho magko-continue yung church. Naintindihan niyo ho? Bakit? Kasi kung ang mindset natin, kaya naman nila yan, maliit lang to, wala tong maitutulong, one day, wala akong mangyayari. Okay? Kaya kailangan ho nating makibahagi, brothers and sisters. Kailangan natin tong pag-isipan. Okay? Yung nilalaglag nating offering, okay? Yung tunay na sakripisyo, okay? Sabi ni Jesus, di ba? Yung mga mayayaman, naglalagay sila kasi kaya nila. Pag nilalagay natin kasi kaya natin, hindi yan sakripisyo. Kasi yung tunay na sakripisyo, going beyond sa kaya natin. Halimbawa, nagbigay ka na, ito na yung tithes ko, ito na yung offering ko, may natira sa'yo, ito na yung pambayad ng tubig, ng Meralco. Meralco ba dito? O Meralco, utang ko kay Aling Betty. Okay, brothers and sisters, magkakaroon ho tayo ng offering para ho sa Cell Group Bible Seminar. Yan na. Hala. Paano to? Pang Meralco na to. Ano yung sacrifice? Going beyond. Sige lang. Kahit maputulan, ayos lang. Yun ang sakripisyo. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? So, kaya, kailangan, beyond sa kaya natin. Yung babaeng balo, beyond. Wala na nga siyang pagkain eh. Pero, binigay niya. Diba? Yung propeta, humingi siya ng pagkain doon sa babaeng namumulot ng patpat. Wala na nga kami pagkain eh. Ano sabi ng propeta? Basagawan mo muna ako ng tinapay. Anong ginawa ng babae? Ginawa siya ng tinapay, tapos tuloy-tuloy na. Hindi siya nawala ng pagkain. Kasi may sacrifice. Ganun po natin. Kung gusto natin ma-experience yung gawain ng Diyos, yes, kailangan natin mag-sacrifice. Ano yung sacrifice? Binibigay natin yung higit sa kaya natin. Okay? Nagbigay ka lang ng offering, nagbigay ka ng tithes, okay, sige. Pero what if going beyond na? Kaya pa ba? Kaya pa ba natin? Kailangan natin yun gawin. Okay? Kaya yung tithes, okay? Paliwanag ko, yung tithes, hindi ito optional. Okay? Yung tithes ay obligasyon. Bilang mga tunay na Kristiyano, ito ay obligasyon. Okay? Malakyas, chapter 3, Malakyas chapter 3, verse 8 hanggang 10, Malakyas chapter 3, 8 hanggang 10, babasahin ko ho. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinabi, paano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. 10, basahin natin. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayo'y subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na
kalalagyan. Yung tithes, brothers and sisters, hindi po ito optional. Bilang Kristiyano, obligasyon po natin ito. 10%. Okay? Halimbawa, lahat tayo dito, palagay ko naman lahat tayo dito, kahit pa paano nakakakuha tayo ng pera. Yung mga nagtatrabaho, may pera, may sweldo. Yung mga estudyante, kahit na wala kayong trabaho, may allowance kayo. Tama? Tama, mali. Minsan, rumaraket pa kayo. Bigyan mo ko ng 200, bigyan kitang assignment. Tama? Pero, kailangan ho nating ibigay yung nararapat para sa Panginoon. 10%. Halimbawa, sumweldo ka ng 1,000. Ilan ang 10% ng 1,000? Ilan? 100. Ibigay mo sa Panginoon. Mag-participate ho tayo ng tithes. Bakit daw? Kasi kung hindi mo ibibigay yan sa Panginoon, yung 10%, actually yung 1,000, sa'yo o hindi? Sa'yo yung pera na yun o sa Panginoon? Sa Panginoon, di ba? Pero anong hinihingi ng Panginoon? 10%. Pero kung hindi mo daw ibibigay yan sa Panginoon, susumpain ka. Kukunin ng Panginoon yung pag-aari niya ng sapilitan at doble pa. 100 pesos, ibibigay mo dapat yan sa God. Ang problema, may order ako ng Shopee, 98 eh. Hindi ko mabigay. Ano mangyayari? Kukunin niya ng Panginoon ang sapilitan. Pansinin nyo ninyo. Okay? Pag hindi, baka na-experience na ninyo, bakit palagi ako nawawalan ng pera? Bakit palagi akong may sakit? Bakit? Kasi hindi mo binibigay yung para sa Panginoon. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Takot kasi tayo eh. Ang isip kasi natin, akin to, Meralco, tubig, internet, utang kay Aling Betty, utang ko kay paring ganito. Ay, may kulang pa pala ako ng 300 doon sa palengke. Kaya ayaw nating ibigay. Pero subukan nyo hong makibahagi. Anong sabi ng Diyos? Anong pangako ng Diyos? Actually, hinahamon nga tayo ng Diyos eh. Dalhin mo dito yung 10 bahagi. Anong sabi niya? Subukin ninyo ako ngayon. Subukin ninyo ako ngayon. Halimbawa, cha-challenge ko kayo, bigyan niyo ako ng tagpipiso, bibigyan ko kayo ng tagsi 50 sentabo. Gagawin nyo? Pwede. Susubukin ninyo ako. Pero hindi ako sumusubok, yung God. Sabi ng God, ibigay mo yung 10 bahagi. Subukin mo ko. Try me. Tingnan mo. Yung Diyos ba, hindi ba siya tapat sa pangako? Tapat hindi. Pero bakit di natin ma-experience yung pangako? Ayaw natin magtiwala sa Diyos. Ayaw nating subukin eh. Pag binayad ko to, masira ho ang budget ko eh. Matagal nang sira yung budget mo. Kaya nga kahit di ka nagka-tithes in offering, umuutang ka sa iba. Kasi sira talaga yung budget mo. Tama, mali? Try niyo hong makibahagi. Brothers and sisters, obligasyon to. Kung hindi mo bibigay yung para sa Diyos, kukunin niya ng Diyos sa iyo. Okay? May sinave ako, may savings ako eh. 200,000 na sa bangko eh. Pag open mo nahak po kayo, misis. Ayun. Hindi ko naman ginagamit yung credit card ko sa iba. Wala naman po may alam ng GCash ko, ako lang. Yung Diyos alam niya rin. Naintindihan niyo ho? Kasi kung hindi ho natin ibibigay, ninanakawan mo yung Diyos. So may 10%, binigay mo na. Magkano natira ngayon sa'yo? Magkano natira sa'yo? 90%. May 90% ka, di ba? Offering. Kailangan mo ibigay yung offering. Every Sunday, dapat lagi tayong may offering. Sabi ng Biblia, sa Exodus, walang haharap sa akin ng walang dala. Walang haharap sa akin ng walang dala. Sa offering, magtatanong kayo, magkano naman yan? Kung ang tithes 10%, magkano naman sa offering? Ilang tinapay meron ka? Kaya nga kahit yung mga bata, yung high school, yung college,
pwede kayong makibahagi dyan sa offering. Tanungin mo lang yung sarili mo, ilang tinapay meron ako? Alam nyo, kung 2 piso lang ang natira sa suklay ng tricycle, iulog mo. Kasi kung yan yung puso mo eh. Ang problema kasi minsan, ayaw nating mag-join. Ulitin ko kung hindi ho tayo makikibahagi, okay? At umalis na yung Korean brothers and sisters, paano? Halimbawa lang halimbawa. Ang bill ng Meralco natin dito, kada buwan, 900. Halimbawa lang Ilang kayo dito ngayon sa Cavite Church? Pag linggo, ilan? 200. Yung 200 na yan, every Sunday, naglalaglag yan ng 5 piso. 200 times 5. Ang hirap. Magkano? Magkano po? 1,000 ba? Kakalculator ko na. Kakaya naman. 200 times 5. 1,000. Ay, bayad na yung Meralco natin. Ilang linggo pa meron? 4 na linggo, 3 linggo pa. Kada Sunday, may hulog ka uli, 5 piso. 1,000 na naman. Magkano yung kuryente natin? 2,000 ang kuryente natin dito. So, okay na, bayad na. Alam niyo yun? Yung mga maliliit na mga bagay, kung ipinagsasama-sama ho natin yan, pwede naman eh. Offering pa lang yan What if may tithes? Tama, mali. Yung 5 piso mo, hindi yan pera. Puso yan. Habang lumalaki yung puso mo, mas lumalaki yung mga bagay na kayang isakripisyo para sa Panginoon. Kaya brothers and sisters, kung gusto natin ma-experience yung gawain ng Diyos, yes. Ilang tinapay meron ka? Kailangan mo yung ibigay. Okay? Ecclesiastes chapter 11, verse 1 hanggang 2. Ecclesiastes chapter 11, verse 1 hanggang 2. Ecclesiastes chapter 11, verse 1 hanggang 2. Nakita niyo po? Ecclesiastes chapter 11, verse 1 hanggang 2. Basahin na natin ng sabay-sabay. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi 1/7 o maging 8, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa mundo. Anong ibig sabihin nito? Itinuturo ng Biblia sa atin saan natin dapat gamitin yung mga bagay na meron tayo. Sabi dito, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Pag hinagis mo yung tinapay sa tubigan, ano mangyayari? Lulutang pa? Lulutang pa? Halimbawa, meron kang Pinoy Tasty. Hinagis mo na doon sa tubigan. Lulutang pa? Hindi na, di ba? Pero ano sabi niya? Matatagpuan pa raw pagkatapos ng maraming araw. Anong ibig sabihin nun? Yung tinapay, ito yung mga bagay na handa nating ibigay para sa Panginoon. Yung tubigan, ito yung lugar kung saan yung gawain ng Panginoon. Yung mga bagay na meron ka, ibigay mo kung saan yung gawain ng Panginoon. Bakit? Matatagpuan mo daw uli pagkatapos ng maraming araw. Ito yung binigay ko, after ilang months, after ilang years, salamat sa Diyos, save na si tatay. Save na si nanay. Salamat sa Diyos, choir na yung anak ko. Pero kung hindi natin yan gagawin, walang mangyayari. Magbigay ka ng bahagi 1/7. Ibig sabihin ng 7, lahat. Ibigay mo yung lahat. O, maging 8. Going beyond. Sacrifice pa. Mag-sacrifice pa ng gusto. Bakit? Hindi mo malalaman kung ano ang kasamaan na mangyayari sa mundo. Ipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon. iPhone Pro Max, iPhone Pro Max. Boom! Nag-rapture. Sino nakinabang? Kumatok si Paring Bert. Pare? Wala si naiwan ni pare yung pera niya dito. Sino nakinabang? Si Paring Bert. Kung ibinigay mo yun, ligtas na sana si Paring Bert, hindi sana siya naiwan sa rapture. Tama, mali? Yes, Huwag tayong mag-isip ng akin to, akin to, akin to. Ibigay mo sa Panginoon. Naintindihan nyo, brothers and sisters? Naintindihan nyo, Yes,
Minsan hindi mo yan makukuha dito. Hinasik ko na, ba't wala naman ako nakikita? Sa langit, makikita mo yan. Lahat ng sacrifices mo, sa langit makikita mo yan. Alam nyo, may dalawang mag-asawa. Okay? Nagsiserve sila sa God talaga. Kada sweldo, tithes, offering, ito yung pamasahe, ito pang ulam, the rest, church. Ang napundar nila, ref. At least meron silang ref. Pero ganun pa man, ang isip nila, okay lang. Yung investment ko, makikita ko sa langit. Yun ang magandang investment. Mag-invest ko kayo sa langit. Anong pinakamagandang bangko? Ano ho? BDO? We find ways? Hindi. Yun, no? Kulay brown. Yan ang pinakamagandang bangko. Ilagay mo dyan lahat. Aanihin mo yan sa langit. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho? Eso. Okay? So, yung mga Kristiyano ho, dapat ho maibigay ho natin yung ating puso para ho sa Panginoon. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Naintindihan niyo ho? Huwag yung akin. Mag-sacrifice ho tayo. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Even ho, yung mga senior pastors, sinasabi nila, kailangan nating maghanda. Kailangan nating makibahagi. Kasi kung hindi natin gagawin yung part natin, wala hong mangyayari. Okay? Kung hindi ka magsa-sacrifice, wala hong mangyayari. Minsan, hindi tayo nagpa-participate eh. Ang dami mong order sa Shopee. Pero para magbigay dyan, ayaw mo. Shopee! Hello, ma'am. Shopee delivery po. After mga 10 minutes, hello, ma'am. Shopee delivery po. Tuloy-tuloy yung mga binibili nyo, yung mga pabango, mga pulb. Minsan, di ba? Dahil gusto mo lang, mas mahal pa yung shipping fee kaysa sa binili mo. Ang binili mo, 5 piso. Ang shipping fee, 80. Go ka naman ng go. Oh, pwede na to. Magagamit ko to. Pero, para maglaglag dyan, hindi ko maintindihan yung iba, ayaw nila. Kaya, pag-aralan natin, sino yung mga taong may handang puso para maglagay dyan? Okay? Number 1, sila yung mga taong malapit sa Diyos. Si Jesus, tinuruan niya yung maraming tao, di ba? Hindi lang 5,000, maraming tao. Ang problema, kailangan na nilang kumain. Balik ko tayo, Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, verse 5. Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, verse 5. Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, verse 5. Basahin po natin. Kung nakita mo, basahin po natin. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at ang makita niya ang napakaraming tao lumapit sa kanya, taong lumalapit sa kanya ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? So, nagtuturo siya, ang daming tao. Di ba? Problema, nagugutom na sila. Kailangan nilang kumain. Kaya nagtanong si Jesus, di ba? Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Tanong, paano kaya ito sinabi ni Jesus? Kasi ang daming tao eh. Di ba? Ang daming tao. Basta si Jesus tumutulong, tapos nagtanong siya, di ba? Paano kaya tinanong ito ni Jesus? Pasigaw o malumanay lang? Normal lang? Ano sa palagay nyo? Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Palagay nyo ganun? O sinabi lang ni Jesus, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Ano sa palagay nyo? Pasigaw o malumanay lang? Malumanay lang. Tama? Tama? Kung ganun, sino makakarinig kay Jesus? Yung nasa malayo o yung nasa malapit? Yung mga nasa malapit. Okay? Kaya kung malapit tayo sa Panginoon, kaya ho nating magsakripisyo para sa
Panginoon. Alam niyo, brothers and sisters, gusto tayong gamitin ng Diyos. Gusto tayong lahat bigyan ng pagkakataon ng Diyos para maging maluwalhati. Kaya gusto niya tayong gamitin sa mga gawain. Ang problema, hindi tayo magamit kasi ang layo natin kay Jesus. Ang layo ng puso natin kay Jesus. Kaya hindi tayo magkaroon ng pagkakataon para magamit ni Jesus. Kaya pag tinatawag na tayo ni Jesus, hindi natin siya marinig. Naglilip read ka lang. Ikaw atang tawag? Ikaw na yung tinatawag. Pero dahil malayo ka, tanongin mo nga. Ikaw nga pumunta. Ang layo mo kasi. Naintindihan niyo, brothers and sisters? Kaya kailangan ilapit yung puso kay Jesus. Alam niyo, sa panahon ni Jesus, ang daming tao doon. Marami silang pera. Gusto rin nilang magamit yun, di ba? Problema, ang layo nila kay Jesus. Okay? Kaya, kapag malayo ho tayo sa Panginoon, malayo yung puso natin sa Panginoon, hindi tayo magagamit ng Diyos. Useless tayo. Kaya hindi tayo makabahagi. Okay? Sabi mo, may pananampalataya ka. Sabi mo, naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Tama, mali? Ba't malayo tayo sa Panginoon? Ba't malayo yung puso natin sa Panginoon? Hindi ho dapat ganyan, brothers and sisters. Okay? Kahit na nandito tayo sa church, umattend tayo ng sermon, nagbabasa tayo ng Bible, pero kung malayo yung puso sa Panginoon, wala hong mangyayari. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Ngayon, sabi ni Jesus, di ba? Saan tayo makakakuha ng pagkain para ipakain sa mga taong ito? Sino nakarinig sa Kanya? Sino nakarinig kay Jesus? Yung batang maliit. Dapat maging gaya tayo ng batang maliit na laging malapit kay Jesus. Okay? Kaya nung naganap si Jesus, binigay niya. Ito po, Panginoon. Yung sacrifice ng maliit na bata, ginamit ni Jesus. Yung sacrifice ng maliit na bata, kumain, 5,000 lalaki. O, computein niyo pa yung mga magulang, ang dami. Pero pagkatapos, ano nangyari? Naubos? Hindi po. May natira. Higit pa sa ibinigay ng batang lalaki. Tama? Ganon din sa atin. Yung 200 na offering mo, kung yan ang puso mo, sipin mo yun, yung 200 mo, nakapakain mo yung napakaraming tao dito. Kung Bible seminar pa, ilan ang invite natin madalas? 100. Oh. Tama? May natira pa. May pang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Umatin pa yun ng youth fellowship. Umatin pa yun ng Sunday. Wala na yun. Tuloy-tuloy na yun. Kaya dapat, malapit yung puso natin sa Panginoon. Okay? Pangalawa, sino yung pwedeng gamitin ng Diyos? Sino yung pwedeng maibigay yung sakripisyo para sa Panginoon? Number 2, yung mga taong gustong ipakita yung pananampalataya kay Jesus. John chapter 6, verse 9, sabi dito, verse 5 hanggang 9, 5 hanggang 9, babasahin ko po. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata, at ang makita niya ang napakaraming tao, lumapit sa kanya, taong lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Ito ay sinabi niya upang siya subukin sapagkat nalalaman niya na sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. 7, sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunting bawat isa. Si Andres, na kapatid ni Simon, Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, gaano ang mga ito sa ganito karaming mga tao? So, tingnan nyo ho, Si Felipe at saka si Andres, nandun sila, di ba? Nasa scene. Sabi ni Jesus, saan tayo makakakuha ng pagkain? Anong sabi ni Felipe? Hindi magkakasya ang 200 denaryo. Sabi naman ni Andres, meron ditong 5 tinapay, 2 isda.
Ano na lang ito sa ganito karaming tao? Tanong, yung sagot nilang dalawa, tama o mali sa harapan ni Jesus? Tama o mali? Si Jesus ay makapangyarihan. At alam niyo ng mga alagad niya, tama? Pero yung sagot nila, tama o mali? Halimbawa, may katabi ka, milyonaryo. Wala ata tayong pambiling suka. Pwede mo ba yung sabihin doon sa milyonaryo? Wala ata tayong pambiling suka. Alam mo naman milyonaryo yun. Ano sasabihin mo lang sa kanya? Pwede pambiling suka. Tama mali? Yes. Itong mga alagad ni Jesus, sumagot sila ng hindi tamang sagot kay Jesus. Bakit? Ang liit ng pananampalataya nila kay Jesus. Okay? Dahil sa kaliit ng kanilang pananampalataya kay Jesus, nag-alala sila. Hindi ito sapat. Kulang ito. Kaya nito, kung meron tayong malaking pananampalataya sa harapan ng Panginoon, ipakita ho natin. Ipakita ho natin. Huwag tayo yung nagbibigay tayo ng offering, nagbibigay tayo ng tithes, nakikibahagi tayo sa mga gawain, pero deep inside, wala nang pangbigas. Wala nang pangmunggo, kahit pangmunggo na lang. Wala nang sahog. Bakit po, brothers and sisters? Kasi habang nilalaglag natin yung binibigay natin, pero ganyan yung puso natin, sa'yo na lang. Huwag mo na lang ilaglag. Bakit? Hindi na yan mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Tayo lang di ba? O ito na, yung menudo. Kala mo naman to, wala na nga kaming pagkain Tatanggapin mo pa yung menudo na yon? O, di ba yung mga nag-aaway, di ba? Pag sobrang, isaksak mo sa baga mo. Tama, mali. Ano kaya nararamdaman ng God? Habang nilalagay natin yan, tapos iniisip natin yung mga kahirapan natin. Hindi yun gusto ng God. Pero sa kabilang banda, kung gusto mong ipakita yung pananampalataya mo sa Diyos, sige na po, Panginoon, ibibigay ko po ito kahit mag-away na kami ng Meralco. Sige lang po. Wala na akong pera, wala na akong ganito, mahirap. Sige lang po, Panginoon. Bakit natin gagawin yun? Yung bata, di ba? Wala siyang pagkain. Yun ang lunchbox niya, binigay niya. Kasi ang isip ng bata, okay lang. Ikaw naman si Jesus. Ikaw naman yung Panginoon Ikaw naman yung magbibigay ng lahat Kaya, binigay ng bata. Ganon din sa atin. Kung gusto natin ipakita yung pananampalataya natin, go. Ibigay natin, ipakita natin. And then, magtiwala lang tayo doon sa Panginoon na makapangyarihan. Naintindihan niyo ho? Huwag nating isipin, wala na akong pagkain, wala na akong pera. Hindi dapat tayo mag-aalala kasi yung sinasampalatayaan na natin, yung Diyos na tagapaglikha. Paano ho kayo, brothers and sisters? Kaya niyo ho yung gawin? Kaya? Alam ko ho, kaya. Kaya pag nagbibigay dyan, huwag na yung, Pag alis na. Next Sunday, tsaka po pala, pag nagbibigay ho tayo, mag-pray. Pero wag na kayo dyan mag-pray. Ang haba na niyan. Brother, tagal ka pa, bra? Ang haba ata ng prayer ni brother. Umupo ka na lang dyan. Mag-pray ka. Tapos tsaka mo ilaglag. Baka ano ba? ATM na ba to? Ang haba na ng pila sa tight box, Opo, mag-pray and then, ihulog. Yun yung dapat natin gawin. Okay? So, naniniwala po ako dahil naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa pangako ng Diyos, yes, kaya ko natin itong gawin. Ipakita ko natin yung faith sa God. Naintindihan nyo, brothers and sisters? And then, pangatlo, yung mga taong hindi nagdadalawang isip na sumunod. Okay? Brothers and sisters, kailangan nating mag-decide. Mag-o-obey ba ako sa God o hindi? Pag meron kang desisyon, kailangan mong gawa ng action.
Naintindihan niyo, brothers and sisters? Noong nagtanong si Jesus, sino may pagkain, yung maliit na bata, nagdalawang isip kaya siya? Nagdalawang isip kaya siya? Isa pa. Noong nagtanong si Jesus, sino may pagkain, sa palagay nyo, yung maliit na bata lang yung may baon? Ano sa palagay nyo? Yung maliit na bata lang kaya may baon? Palagay ko marami doon may baon. Pero bakit di nila binigay? Nagdadalawang isip. Pag binigay ko to kay Jesus, paano naman ako? Siyempre, ang unang bibigyan niya, yung mga bata, yung mga senior citizen. Paano naman ako? Kaya nga ako nagbaon eh. Kaldereta pa to. May keso pa. Minsan ganun tayo. Di ba? Huwag tayo magdalawang isip. Para makapagsakripisyo tayo, diretso lang. Maraming tao may baon. Ang problema, yung bata lang yung hindi nagdalawang isip. O ito po, Panginoon, ibibigay ko po yan sa inyo. Kaya huwag ko tayo mag-hesitate para ibigay yung tithes and offering ho natin. Okay? So, gaya minsan, pag mabigay tayo, kino-compute kasi natin, ito na lang matitira sa akin. Hindi. Wag madalawang isip. Tuloy lang. Ulitin ko, yung bata, sobra pa. Sobra pa yung binigay niya. Okay? So, brothers and sisters, wag yung hayaan yung bulsa, yung magdidikta ng Christian life ninyo. Okay? Naintindihan niyo ho? Isa pa, meron ho nag-share sa akin na minister, yung Diyos meron siyang budget para sa lahat ng tao. Wait, halimbawa, 100 yung budget ng Diyos para sa'yo. Budget mo yan para sa sarili mo. Ang problema, yung 30, binigay mo, offering. Kailangan ko mag-offering. Magkano natira? Ang galing, Di na kinalculator, Kanina may calculator. Magkano natira? Sa harap ng tao, 70 yan. Pero sa harap ng Diyos, 100. Bakit? Yung 100, budget ng Diyos para sa'yo. Yung 30, binigay mo para sa Diyos. Tama? Magkano yung budget ng Diyos para sa'yo? 100 pa din. Kasi yung 30, ginamit mo naman para sa Kanya. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho? So, hindi natin kailangan mag-alala. Ay, binigay ko na to, binigay ko na. Hindi. Ang problema sa atin, 100 ang budget sa Diyos, 80 ginamit mo kay Lazada. 20 na natira sa'yo. Ngayon, alala ka talaga. Paano yan? Ang galing ho. Alam ko yung iba, nai-experience nyo po ito. Nagbibigay ka na nagbibigay, pero hindi ka nauubusan. Meron pa. Bigay uli. Meron parang magic. And then, ay, wala na. Boom. Ngayon na, sweldo na. Tama mali. Tama mali. Kaya sabi ng Biblia, di ba, huwag yung hanapin. Anong kakainin? Anong isusuot? Kasi yun yung hinahanap ng mga tao. Matthew chapter 6:33, anong sabi? Ngunit, hanapin muna ninyo yung kanyang kaharian, di ba? Yung kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Madali yun makabisa. Ang problema, yung mga nakaka-experience, yung makaka-experience. Okay? Yung may pananampalataya, yung makakaranas. Naintindihan nyo, brothers and sisters? And then, kung hindi tayo magdadalawang isip, handa tayong sumunod talaga. Kaya yung bata, hindi naman sinabi ni Jesus na, saan tayo makakakuha ng boy, pwede sa akin na lang yan, boy, yung 2 isda at 5 tinapay. Hindi siya hiningi ni Jesus, di ba? Yung bata, basta, binigay niya. Actually, yung bata, mas malakas yung pananampalataya kaysa kay Felipe at kay Andres. Dito sa atin, iba-iba. May mga normal na miyembro, may mga leaders. Pero minsan, totoo, yung mga bagong save, parang mas buo yung loob nila para mag-serve, mag-sacrifice para sa God. Tama? Tama po ba?
Tama ba? Oo, di ba? Kaya, kailangan nun nating pag-isipan yung bagay po na ito. Okay? Ulitin ko, yung God, hindi niya hinihingi yung tithes and offering. Brother, sumweldo ka ang tithes ko. Hindi ko ganun yung Diyos. Nakatayo lang siya. Okay? Lagi niyang tinitignan yan kung sino yung may puso na maglalaglag dyan. So bago magtapos, ano yung resulta ng sakripisyo? Balik tayo, Marcos chapter 6. Mark chapter 6, 41 hanggang 44. Marcos chapter 6, 41 hanggang 44. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at binigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. Kumain silang lahat at nabusog. Kanilang pinulot ang 12 kaing ng puno ng pira-pirasong tinapay at mga isda. Ang mga kumain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. Anong resulta ng sakripisyo ni little boy? 5,000 lalaki ang kumain. Ibig sabihin, yung maliit na sakripisyo, pag ginamit ng God, malaki ang epekto. Kaya huwag tayong magdududa sa sakripisyong ginagawa ho natin. Okay? So, sa sakripisyo na ginagawa ho natin, maraming ligaw na kaluluwa yung pwedeng maligtas. Maraming brothers and sisters yung maaaring ma-restore. Maraming brothers and sisters yung mag-grow sa pananampalataya. I-sacrifice mo yung lahat, pera, oras, material, hanggang sa uli, yung buong buhay, ibigay ho natin. Okay? Kaya, yung example ko kanina, 20 pesos, 2,000, 20,000, 2 million, lahat yan. O kolektahin ng Diyos. Uy, may humabol pang 5. Ikunin ko yan. Wala na. Wala na, ha? Anong ginawa ng Diyos? Tumingala, pinagpasalamat, pinagpala, and then, binahagi niya sa lahat. Ganun ho yung ginagawa ng God sa lahat ng sacrifices ho natin. Evangelist, paano yan? Wala talaga akong pera. Hindi talaga ako makapagbigay. Wala ka bang oras? Meron. Punta ka na maaga. Maglinis ka dito sa church. Uwi na. Bible seminar. Malapit ka lang. Mag-ikot ka muna. Baka may mga gripong nakabukas pa. Kasi pag may naiiwang bukas, ang laki ng bayad niyan. Gaya ho nito. Yung mga maliliit na bagay na kaya nating isakripisyo, gawin ho natin. Ilang tinapay meron ka? Humayo ka, tignan mo, and then, ibigay mo sa akin. Okay? So, sana ho, yung mga brothers and sisters ay meron ho tayong natutunan dito sa kwento po na ito. Alam ng Diyos na papagod tayo, alam ng Diyos na ihirapan tayo, pero ganun pa man, marami hong gawain. Ipagpalit natin yung pahinga sa gawain ng Panginoon. At para ma-experience natin yung kapangyarihan, himala at gawain ng Panginoon sa buhay natin, kailangan nating magsakripisyo. Kaya, ilang tinapay meron ka? Humayo ka, tignan mo, pag alam mo na, ibigay mo sa Panginoon. Okay? So hanggang dito lang po. Manalangin na po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat ho sa pagkakataon na ito na pinagkaloob ninyo sa amin para ho pag-aralan yung inyong salita. Salamat ho dahil itinuro nyo sa amin na magpatuloy kami na gawin yung gawain ng Panginoon kahit na kami ay nanghihina, kami ay napapagod, dahil kailangan ho naming magsakripisyo. Salamat din ho dahil tinulungan ninyo kaming pag-isipan. Ano ba yung mga bagay na handa kaming ibigay para sa Panginoon? Sana ho ay palagi naming tanungin yung aming sarili, ilang tinapay meron kami? Dapat kaming humayo, dapat naming tignan, at kung malaman namin, ay dapat naming ibigay sa Panginoon. Dumadalangin ho kami para ho sa Bible Seminar na mag-uumpisa ho bukas hanggang Biyernes. Tulungan ho ninyo yung mga ngaral, tulungan ho ninyo yung brothers and sisters na magkaroon ng iisang isipan para sa gawain po na ito.
Sana ho ay ibigay ho namin yung lahat ng aming makakaya para ho sa gawain po na ito. Higit sa lahat, dalangin namin yung mga lost souls na naimbitahan namin. Sana ho ay dumulog sila sa paanyaya ng Panginoon. Sana ho ay tunay sila makaunawa ng Ebanghelyo at makapagpatuloy sa church para ho ma-evangelize din nila yung iba pang maraming tao. Malapit na kayong dumating, kaya tulungan ninyo kami na gawin yung aming makakaya upang magbigay ng isang buhay na magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ito pong lahat ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po.